Pinutol ng Philadelphia 76ers ang 4 na sunod na panalo ng Los Angeles Lakers matapos ang dominanteng laro kanina sa score na 118-104. Umabot pa sa 25 points ang lead ng Sixers sa laban na naging one-sided dahil sa matinding opensa at depensa ng koponan. Si Tyrese Maxey ang naging pangunahing dahilan ng panalo ng 76ers. Nagtala siya ng 43 points sa 58 perfect shooting mula sa field at hindi siya kayang pigilan ng depensa ng Lakers. Malaking tulong din ang 20 points, 8 rebounds at 5 assists ni Kelly Oubre Jr. Samantala, nag-ambag si Jershwan Yabusele ng 14 points, 5 rebounds at 4 steals habang nagbigay rin ng 14 points si Eric Gordon. Sa panig ng Lakers, kahit nagpakita ng husay si LeBron James na may 31 points, 8 rebounds at 9 assists sa 10 out of 16 shooting, hindi pa rin ito sapat upang dalhin ang Lakers sa panalo. Ang kanyang 8 turnovers ay malaking dagok sa opensa ng Lakers. Nagbigay rin ng 24 points at 5 rebounds si Dalton Knecht habang si Austin Reeves ay may 13 points, 6 rebounds at 8 assists. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang maagang pagkawala ni Anthony Davis na nilimitahan lang sa 10 minutes sa first quarter bago umalis dahil sa abdominal injury. Malaking kawalan ito para sa depensa ng Lakers lalo na't hindi nakakasabay si Jackson Hayes sa pagbabantay kay Maxey at sa paint, dahilan kung bakit maraming easy points ang nakuha ng Sixers. Bukod pa rito, ramdam din ang pagkawala ni Jared Vanderbilt na kung nakapaglaro ay maaaring nakatulong sa pagpigil kay Tyrese Maxey. Isa pang issue para sa Lakers ang kanilang turnovers, lalo na kay LeBron at Bronny James na nagtala ng 11 turnovers na nagresulta sa maraming fast break points para sa Sixers. Samantala, matapos ang naging panayam ni Anthony Davis kay Shams Charania kung saan inihayag niya ang kagustuhang magkaroon ng isang sentro, agad na kumilos si Rob Pelinka upang subukang kunin ang 7-footer big man ng Utah Jazz na si Walker Kessler. Gayunpaman, nagmatigas ang general manager ng Utah Jazz na si Danny Ainge at hindi tinanggap ang kahit isa sa mga offer na ibinigay ng Lakers. Ayon sa mga ulat, hindi umano natutugunan ng Lakers ang hinihinging halaga ni Danny Ainge para kay Kessler, kaya't nananatiling hindi matagumpay ang negosasyon. Sa kabila nito, patuloy na aasahan ang pagsisikap ng Lakers na mag-alok ng trade package para makuha ang batang sentro. Kung sakaling hindi nila mapilit ang Utah Jazz sa isang kasunduan, posible nilang i-target ang ibang available centers sa trade market gaya nina Robert Williams, Jonas Valanciunas at Jusuf Nurkic. Samantala, isa pang big man na nasa trade market, si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, ay tila hindi na interesado ang Lakers na kunin. Wala namang opisyal na rason kung bakit, ngunit malamang ay dahil sa hinihinging first round pick ng Bulls bilang bahagi ng deal. Ayon pa sa ilang NBA analysts, kung sila si Rob Pelinka, susubukan nilang papirmahin si Dwight Howard kahit sa isang 10-day contract upang subukan kung magiging fit ito sa sistema ni Coach JJ Redick. Kung maganda ang ipakita ni Howard, maaari siyang kunin sa isang minimum contract bilang dagdag na depensa sa ilalim. Hindi maikakaila ang naging ambag ni Howard sa 2020 Lakers championship team, lalo na sa pagbabantay niya kay Nikola Jokic. Kung sakaling bumalik siya sa team, maaaring magbigay siya ng veteran presence at depensang kinakailangan ng Lakers sa paint.